Mami Alex, kahit 3 buwan na akong nagtatrabaho sa kumpanya nila Cherry, hindi ko pa nakita personally ang kanyang magulang o mga kapatid, Mami Alex. Doon ko palang nakita ang kanyang kapatid nung kinukumpronta kami sa loob ng kwarto ni Cherry dahil sa pagsusumbong ng kanilang katulong, Mami Alex. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa mga sandaling iyon, lalo na yung tinutukan na ako ng baril ng kanyang kapatid, Mami Alex. Dahil sa takot at pangamba na makalabit ng kapatid ni Cherry ang baril na kanyang kinakasa at tinutok ito sa ulo ko, Mami Alex. Kaya sa sobrang kaba, bigla akong nag-oo. Oo, napakasalan ko si Cherry. Sa kasalanan na hindi ko alam kung paano nangyari, Mami Alex. At pagkatapos ng sandaling iyon, Mami Alex, hinayaan nila akong umuwi sa bahay ni Venosa. Kaya dito lang muna ako sa sala upo. Oh my God! Joel! Paano ka? Bakit may dugo yung mukha mo? Sino nang bugbog sa'yo? Oh my God! Ang dami mong... Bakit may sugat ka sa kilay? Oh my God, Joel! Saan ka napaaway? Sa bar ba? Ha? Sino nang bugbog sa'yo? Kailangan i-report natin ito sa pulis. Teka, tatawag ako ng pulis. Sandali lang, Joel. Venosa, wag ka nang mag-report sa pulis. Okay lang ako. Pero, tulungan mo ako, Venosa. Ang kapatid ni Cherry ang may gawa nito. Hindi ko alam kung paano ko lulusutan ang problemang ito, Venosa. Joel? Bakit? Ano bang nangyari? Bakit naman sa ganitong sitwasyon? Bakit ka binugbog? Sa anong dahilan, ha? Joel? Diyos ko, Lord. Diyos ko, paano nangyari? Ha? Sabihin mo sa akin, Joel, makikinig ako. Hindi bali sa akin yung pananakit ng kapatid ni Cherry sa akin. Ang inalala ko, hindi ko alam kung paano ako humantong sa kama ni Cherry. Pinainom niya ako kagabi. Dumiretso kasi kami sa bahay nila. Tapos, pinainom niya ako ng alak. Sabi ko hindi ako uminom pero pinipilit niya ako. Dahil sa respeto ko sa kanya, sinunod ko siya. Hanggang sa nawalan ako ng malay dahil nahihilo na ako. Hindi kasi ako sanay uminom. Tapos, kaninang umaga, nagising na lang ako sa kama niya. Nahupot-hupad. Di ko alam kung may nangyari ba sa amin. Wala akong alam. Nagising na lang ako na
aming hubad. At doon, binugbog ako ng kapatid niya at tinutukan ng baril. Kaya gusto niyang pakasalan ko si Cherry. Hindi ko mahal si Cherry. Venosa. Hindi ko mahal si Cherry. Anong gagawin ko? Paano na si Shaira? Paano na si Shaira? Venosa. Oh my God. Mahirap na yung sitwasyon mo. Hindi ko alam kung paano yung solusyonan. Mayaman si Cherry. Mayaman ang mga magulang niya. Hindi natin alam kung anong kakayahan nilang gawin na maitago lang itong iskandalo na nangyari sa pamilya nila. Wala ka ng choice kundi pakasalan si Cherry. Matutunan mo rin siya mahalin. Joel, hindi ko alam kung... Ewan ko. Pero sa ngayon, gamutin mo na natin yung sugat mo. Kukunin ko muna yung medicine kit ko, ha. Diyan ka lang. Diyos ko. Kukunin ko muna ng tubig. Isang taon na pala ang nakalipas. Nung may kasal kami ni Cherry. Hindi ko na alam at wala na akong nasagap na balita kung kumusta na si Shaira. Kumusta na kaya siya? Honey, halika na sa loob. Nakahanda na yung mesa. Tara na't kumain. Nakapagluto na si Yaya. Halika na, kain na tayo. Hindi pa ako gutom. Mauna ka na kumain. Iwanan mo lang ako dito. Honey, pwede ba? Samahan mo ako sa loob. Sige na. Cherry, gusto ko mapag-isa. Pwede ba? Iwanan mo muna ako dito sa balcony. Please. Sinunod ko na yung gusto mo. Pakasalan ka, samahan ka, hindi ka iiwan. Pwede ba? Kahit ang oras na ito na hiningi ko sa'yo, na gusto ko lang mapag-isa. Hayaan mo muna ako. Pasok ka na doon. Honey.
1 taon na tayong kasal. Siguro naman natutunan mo na akong mahalin. Sino bang iniisip mo? Siya pa rin ba? Baka may asawa na yun. Baka hindi na ikaw ang mahal nun. Kaya honey, andito ako. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko, Joel. Please naman. Give this marriage a chance. Subukan mong mahalin ako. Please. Please, Joel. Nakikiusap ako. Please. Sorry. Huwag ka na umiyak. Halika. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasan ang mangulila at maalala siya. Patawarin mo ako. Hindi ganun yun kadali. Huwag ka na umiyak. Baka mapano yung baby na nasa sinapupunan mo. Patawad. Sige. Subukan ko na kalimutan siya at mag-focus sa inyo ng aking magiging anak. Huwag ka na umiyak. Tama na. Sir? Excuse me po. Yung mama niyo po nasa telepono. Gusto po kayong kakausapin. Si Mama?